Magandang araw! Ang pamagat ng aralin ay pagpapaunlad ng sarili batay sa katangian ng pagpapakatao. Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaaway kaysa mga Amerikano, ang ating mga sarili. Ito ay isang nakakaantig na linyang binigkas ng ating bayaning si Antonio Luna sa pelikulang General Luna na ginampanan ng mahusay na aktor na si John Arcilla. Ang tunay na sakit nating mga Pilipino, madalas ay masyado tayong magaling sa salita, ngunit walang aksyon sa ginagawa. Isa ka rin ba sa mga batang Pilipino na madalas ay magaling sa salita ngunit kulang sa gawa? Ano ang mga gawaing pinagkakaabalhan mo sa araw-araw? Mahahalagang gawain ba ang mga ito na makatutulong sa iyong paglago bilang tao? Ayon sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal, ang mga kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Kung kaya't mayroon kang mahalagang gampanin, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa bayan. Ngunit hindi mo ito maisasakatuparan kung hindi ka magiging malaya mula sa mga bagay na nakahahadlang upang magampanan mo ng tunay ang mga tungkuling inaasahan sa iyo ng ating lipunan. Ang ating lipunan ay may mga sariling batas o ordinansa na ipinapairal. Ito ay nagmula sa tinatawag nating batas moral. Ano ang batas moral? Ang batas moral ang batayan ng pagkilos ng tao upang ito ay maging tama at mabuti. Ito ang nagpapakita ng direksyon ng pantaong kilos para makarating sa tamang patutunguhan. Ang batas moral na nababatay sa 10 utos ng Diyos ay universal o para sa lahat at inaasahang sundin ng lahat. Ang mga sumusunod ay halimbawang ordinansa ng lungsod ng Valenzuela. Ayon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Hebreo, sa Hebreo 12:12-14, kaya palakasin ninyo ang sarili nyo at pagtibayin ang inyong loob. Lumakad kayo sa matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo na mahihina ang pananampalataya ay hindi matisod at mapilayan kundi lumakas. Pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo. Sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay ninyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. Malinaw na sinasabi ni San Pablo na kalakip ng kalakasan at pag-unlad ng sarili ay ang pamumuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao. Mabuhay ng may kabutihan upang makabuo ng mabuting relasyon sa kapwa. Maging ehemplo ng pagmamahal sa Diyos para masundan ng iba. Bukod dito, mapauunlad natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagkilala sa ating kalakasan at kahinaan. Iba-iba ang kahinaan ng tao.
Ano ba ang aspeto sa iyong sarili ang gusto mong bigyan ng mahabang oras sa pagpapaunlad? Maaring ito ay sa aspeto ng pag-uugali, pakikitungo sa kapwa, paglinang ng talento o pag-aaral. Maaari nating ayusin ang ating mga study habits, maglaan ng mas mahabang oras sa pag-iensayo ng ating hilig, makihalubilo sa mga kaibigan o kaklase, magsaliksik para sa karagdagang kaalaman sa asignaturang gustong pagyamanin at iba pa. Tiyakin lamang na gawin ang mga gawing ito ng tuloy-tuloy upang makita ang pagbabago. Bumuo ng iyong mga pansariling layunin bilang gabay sa gagawing mga hakbangin. Ang ating pagnanasang mapaunlad ang ating pagkatao ay mahalagang susi upang patuloy nating matupad ang ating tungkulin. Katulad din ng pagmamahal sa kapwa, tayo ay inaasahan ding magmahal sa ating bayan. Ang ating pagtupad sa ating itinakdang tungkulin ay katumbas din ng pagmamahal sa bayan. Sa paanong paraan natin ito maipapakita? Una, pagsunod sa bawat batas na ipinatutupad ng pamahalaan. Ikalawa, pagbibigay galang sa watawat o bandila ng bansa. Ikatlo, pagmamalaki sa lahing Pilipino sa loob at labas man ng ating bansa. Ikaapat, pagtangkilik sa sariling mga produkto, gayon din ang paggamit ng sariling wika bilang salamin ng ating lahi. Ikalima, pagkakaroon ng disiplina upang makatulong sa pagpapaunlad ng bansa.